Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang hapon sa inyong dalawa. No? Tanong ko lamang sa inyo, ano ba ang pinakanakatakot ba dito? Pag-ibig ba? Magkautang ka ba sa pera o kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinakanakatakot dito at bakit? Kuya, kapag nabuntis, kamatayan po. Bakit? Kasi, araw-araw po tayo nabubuhay, tapos, isang araw lang po tayo mamamatay, tapos, wala ka na sa mundo. Ikaw naman. Ano din po, kamatayan din po. Kasi, yung buhay po natin, pinahiram lang po sa atin to ni God, and kapag binawi niya po to, wala na po tayo, di na po natin makakasama yung mga mahal natin sa buhay. Lang po. I see. Halimbawa, gusto niyo mabuhay ng napakahabang panahon. Ilang years gusto niyo magtagal dito sa Earth? Kada ng numero? Hanggang siguro mga mga 200. Wow, 200. Ikaw? Hindi po ako sure kasi nakadepende po yan sa atin kasi minsan may mga aksidente pong nangyayari na hindi po natin may iwasan kaya yun, kung mabubuhay na lang po ako kung gusto ko pong mabuhay. Pero kung may mag-offer sa'yo ng 100 years, okay lang sa'yo? Pwede naman po. Pwede naman. Basta mayaman lang ako. Okay, pero sa tingin nyo, alam nyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po, kasi nakasalalay din po yan sa tao. Ikaw naman? Ano yung tanong? Alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po, kasi di naman po natin alam yung mangyayari sa future. Exactly, wala naman taga nakakalam, no? Huwag naman sana biglang sa gitna ng interview, bigla tayong bagsakan dito ng puno, o bigla tayong bagsakan ng poste ng kuryente dito, o huwag naman sana bigla pag-uwi nyo, ay may mangyari sa inyong masama, like masagasa, hindi ko yung tinatakot, no? Kasi ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. Pero sa tingin nyo po ba, may trust issue ba kayo sa mga tao sa paligid? Hirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Ikaw nga muna. Opo, kasi hindi na po alam natin yung mga tao ngayong generation po kasi nag-iiba din po yung mga tao ngayon. Dati, mababait, mapapagkatiwalaan. Pero ngayon, yung iba po, nag-iisip na ng masama. Kaya mahirap din po pagkatiwalaan. Ikaw? Ikaw. Meron din po kasi yung mga ibang tao po, hindi po sila totoo. Pinaplastic lang po tayo. Katulad po ng mga kaibigan ko. Shout out sa inyo. I see. Okay, curious lamang to pick a guess lang dito, no? Mamili lang kayo dito sa dalawang kulay nito. Hopefully mag-gets nyo sana, no? Ano bang gusto nyong kulay? Pula o berde? Red o green? Green! Ikaw? Ano yung verde, kuya? Green. Try to guess lamang. Ano mo, red or green? Mamili ka. Red kasi. Red. Siguro kasi pinapahulaan mo kaya siguro yung red, love, tapos yung green, money, ganun. Love, joy, hope na lang. Ganon? Pero parang sinasabi ko sa inyo, yun yung may kinalaman sa red flag and green flag. Green flag ako. Okay. Okay. Pero talagang favorite mong kulay. Okay lang naman. Kung ano yun. Blue po. Blue talaga. Navy blue. Okay lang yan. Bigyan ko sa kayo ng isang simpleng scenario. Kunwari, may natin kukumparang dalawang tao. Huwag kayo magkalala, wala kang kinalaman dito. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, pero ang problema ay laging sinasaktan tong tao na to, laging iniiwan sa ere, at hindi sa lahat ay lagi silang inaapi. Pero never silang naghiganti yung mga mabuting tao. Green flag yung kanilang ugali, pero lagi silang iniiwan sa ere. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, at ang ginagawa nila ay lagi nilang inaapi ang mabubuting tao. Ito po ang mas masakit. Red flag na ang ugali, pero mas dumadami ang kaibigan, at marami pa doon nagkakajowa pa kahit red flag pa rin ito. Simple lamang ang tanong ko lang sa inyong dalawa. Napapansin niyo ba ang ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo, kasi
Hmm. Ano, actually, observant po akong tao. Tapos, like, kada kilos po ng isang tao, alam ko na agad na ganito sila, ganun sila. Oo. Tapos, hindi pa ako ready. Ayun. Okay, ikaw. Ano nga ulit? Napapansin mo ba yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Na yung masasamang tao, lagi nilang sinasaktan ng mabubuti, at ang mabubuting tao, lagi nilang heartbroken, kahit ang ganda naman ng kanilang mga personality, pero ganun pa rin nangyayari. Yes, cause English. Ano po, yung mga iba pong tao, kapag mas nakita po nilang mas madami po yung gumagawa ng ganun, mas susundin po nila yon. Kung ano po yung popular ngayon, ayun po yung susundin nila. Katulad, pag po, maging red flag, kunwari po naging trend siya, susundin po yun ng mga tao. Ay, kuya, may naisip pa ako. Go lang. Naranasan ko na actually maging ganan. Like, yung, hindi ako nang left out. Like, Oo. lahat makikita talaga. Magiging scene sila. Scene. Tapos, ang lang, para sa akin, ang unfair kasi, yung mga ibang tao talaga, hindi talaga maiiwasan na maging ganun sila. Like, masama yung ugali. Oo. Tapos, ayun nga. Nakalimutan ko. Tapos, Oo. ayun. Okay, ganito lamang yan, no? Naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? Opo, sobra actually. Kasi, Mm-hmm. mabuti din po ako. Oo, kalma lang. Tamo. Nagtatanong lang tayo. Nagtatanong lang ako. Sila. Hindi po. Mabuti naman po talaga ako. Eme-eme lang siya. Naawa po ako sa kanila kasi yung mga masasama pong tao, wala naman pong ginagawa sa kanila yung mabubuti. Kailangan po nilang saktan, kailangan po nilang i-bully, mga ganun po. Kaya po naawa ko, ganun. Kuya, Ikaw, naawa ka ba sa mga mabubuting tao? Opo, kasi kapag napakabuti mo, like, wala kang kaaway, wala kang kasalanan, like, angel talaga. Aabusuhin ka po talaga ng mga tao na kahit mabait man yan or bad. Aabusuhin ka lang kasi sobrang bait mo. Hindi talaga may iwasan na may mag-hate sa yung mga tao tapos may gawin silang ganun sa. Sa tingin nyo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Opo. Kasi, kung, ano nga yung tawag dito? Ikaw muna. Go lang. Opo, kasi, tao din po sila. Lahat po tayo ng tao dito sa buong mundo. Kahit masama po, dapat po silang mahalin kasi, kailangan po nating intindihin na, opo, masama sila, pero, may sarili po tayong Diyos at ginawa po nila tayo, kaya kailangan po natin silang mahalin. May gusto mo dagdag pa? Kuya, ano nga yung tanong? I mean, sa tingin mo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Opo, kasi mabuti ako. Sige. Tapos, dapat po silang mahalin kasi nagmamahal din naman po sila ng mga tao. Dapat maging fair ang buhay. Kasi, fair. Oo. Dapat mahalin mahalin yung mga mabubuti kasi hindi lang mabuti sila. Mabuti sila kasi ayun dapat mahalin yon. Pero yung sinabi po neto na masasama katulad niyan. Oo. May mga story, may iba't ibang story po kasi tayo kaya nagiging ganun yung mga tao. Kaya try po natin i-understand yung story nila. Yung kinakauwi na kami. Hindi, mamaya. I-understand po muna natin yung mga story nila bago po tayo manghusga ng mga tao. I see. Huwag ka mag-alala. Ito naman straight to the point naman yung may tatanong ko pa, no? Pero kasi ganito lang, no? Di ba natin tayo tinuruan, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, ibig sabihin, maayos dapat ang pakikitungo natin sa kanila. Kaya lamang sa panahon ngayon, yun ang mahirap. Gumagawa ka ng mabuti, pero sa mata ng iba, masama ka na kaagad. At yung pagiging masama naman, ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo, kasi Ikaw, go.
school ko po, pero hindi ko na mention yung school ko, pero No need. You don't need to mention anything. Walang Yes. problema yun. pero nakikita ko po sa mga kaklase ko, yung iba po mababae, tas yung iba, may, okay, ganito. Kasi, yung mga matatapang po, like, hindi yung sobrang tapang, like, maano lang talaga. Oo. Sila po yung, parang inaabuso po nila yung iba naming mababait na kaklase. Tapos, Mm. yung mga kaklase po namin mababait, yung mga tahimik, ganon. Wala lang po silang nagagawa. Kaya, ayun. Ikaw? Kuya, pinapauwi na po kami. Hindi mamuya. Hindi, sige. Okay lang, bibilisan ko na lang po ito. Ano yung tanong? Okay lang, tutuloy ko na lang to para mas maintindihan niyo po, no? May mga iba akong mabibili sa tanong, sundan na ito para mas niyo maintindihan, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Opo, syempre. Ikaw? Hindi ko naman po masabing oo, tapos hindi ko na din po masabing hindi kasi nakadepende po ako sa tao na kaharap ko. Kung masama sila, di magiging masama din ako. Pero kung mabait, mabait din po. Okay, halimbawa lamang, quick grading lang. Kunwari, ilalagay niyo sarili niyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? 5. Ikaw? 5 din po. 5. Para sa inyo, kahit one word lang, ano ibig sabihin ng mabuti para sa inyo? Ikaw muna. Mabuti. Yung parang wala ka pong kaaway tapos, ay wait lang kuya, one word lang. Pwede madami kuya? No problem, go ahead. Kung Ano? ano yung ano. Yung wala kang kaaway, tapos, wala kang kaaway, tapos, ano nga yun? Wala kang kaaway, tapos, lahat kahit, kahit masakit po yung trato sa'yo, kinakaya mo din po. Ikaw naman. Ano po? Tinatrato mo po ng tama yung ibang tao kahit po mali na po yung ginagawa nila. Tinatrato mo pa rin ng tama. Okay. Okay, bigyan ko kayo ng isang trivia lamang, no? Pag sinabi kasi natin good o mabuti, sabi daw sa dictionary, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala siyang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, dahil ito pala ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao, tingnan natin ito mga mas mabibilis sa tanong. Yes or no na lang, para po mas mabilis, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo po ba ay nakapagsinungaling sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yes. Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matuturo isang bata ang magsinungaling. Kaya lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, di mo lang binalik, or nangopya ka daw o nagpukopya ka ng sagot sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo po ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Kuya, pwede mo yun. Ikaw? Opo. Okay, kasi ganito lamang po yun, no? Kunwari lamang, tayo ay hinuli ng mga pulis kunwari, tapos dinala tayo sa kulungan, yung pala tayo po ay pinatawan ng kaso ng pangungopya sa katabi, o kunwari pag nanakaw ng barya, may napunta lang sa kalsada at iba pa. Wait lang. Maaring maliit lamang na halaga lang yan, pero ang problema kasi niyan, pag po tayo ay may nagawa na kahit maliit na bagay, lahat lang talaga, guilty talaga tayo. Kaya lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo mo ba nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Most Nawawala of the ba ang stress? Ikaw? Ay hindi, medyo busy ata siya. Go lang. So, nawawala ba ang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Tumitindi po. Ikaw? Depende po kapag nagsasorry po sila. Kasi ito nga yung punto lamang, no? Di ba pag tayo ay, kunwari, niloloko tayo o sinasaktan kunwari tayo ng isang tao, syempre kung ako naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang, hindi mo kailangang sampalin ng tao ng totoo o magmura ka para sa'yo nagagalit ka. Kailangan mo lang pala magtanim ng galit. Kaya lamang, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigyan kayo ng dulas, na pa-OM, alam niyo na po yun. Tanong ko naman sa inyo, mahal niyo ba mga nanay niyo? Yes po.
Papayag ba kayo na gagamitin natin ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Kung nadapa ka lamang, na pa-OM, alam nyo na po yun. O kayang bagitin yun, expression lang o hindi? Hindi po. Ikaw, Hindi din po. bakit hindi? Kasi like, po, mama ko po yun eh. Ano ka nalaman ni mama dun sa, nadulas ka lang, sasabihin mo lang yung mama ko. Ikaw, Ano po, para po kasi siyang binomok po. Like, nadulas ka lang po at sabihin, ala, OM, you know. okay, kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo po sila. You respect them, kaya hindi nyo sila kayang mabastos. So sana nga, ganyan din sana sa Panginoon. Imagine mo, siya naglikha ng napakagandang lugar na to, tapos bigla na lang natin mumurahin sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon sa mga naririnig nyo ay blasphemy at pambabastos. Yun yung ginagamit ang Panginoon sa walang kabuluhan. And unfortunately, parang halos lahat o lahat ata dito ay guilty po dito. Lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung inuusgahan, hindi ko yung ino-offend kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay for example, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa nyong kasalanan or innocent kayong tao? Guilty po kasi lahat naman po tayo makasalanan at wala naman pong perfecto. Ikaw? Guilty din po kasi hindi naman po tayo Diyos para wala tayong kasalanan. Pero sa tingin nyo, pag kunyari ay kayo mamamatay, example, saan kayo pupunta kunwari? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Actually, wala po dun. Like, siguro kung ito man po yung heaven, tas ito po yung hell. Sa gitna po ako kasi may mga nagagawa din po akong mabuti, tas may mga kasalanan din po akong nagagawa. Kaya, gitna lang po. Nasa gitna ka, ikaw? Siguro kaparehas lang din ng kanya. Kasi, parang yung mga nagagawa kong mabuti, pantay lang din siya sa mga nagagawa kong masama. Pero bigyan ko kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari may ibang tao, kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung siya inuli ng mga pulis at siya dinala sa korte, ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawang kasalanan, pero baka naman po hindi sa kulungan. Baka naman nasa gitna lang po ako. Opo, nagnakaw naman po ako, pero babayaran ko naman yan at may nagawa naman akong kabutihan. Pero sasabihin pa rin ng judge, ang tinitingnan ko ay yung nagawa mong kasalanan, hindi yung kabutihan ginagawa mo. So in short, kailangan niyang pagbayaran, kailangan niyang tanggapin na siya ay maaari sa kulungan mapupunta. Tama po ba? Yun nga po. Yung sinasabi ko po kasi parang ganyan din po ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ginawa natin yan or sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit, hindi makikita ang kaya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kay Bubay nag-alala sa sasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, subalit hindi lang kayong dalawa, lahat tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan talaga sa harap ng Panginoon. Kay Bubay nag-alala sa sasabi ng Biblia. Opo, kasi may takot din po ako sa Diyos, pero hindi po talaga maiwasan yung makagawa ng kasalanan kasi minsan yung mga kasalanan po na nagagawa natin, hindi po natin nakikita as kasalanan, pero ayun po pala kasalanan na, kaya Ikaw, nag-alala ka sa sabi ng Bible? Opo, kasi katulad niya po, may takot din po ako sa Diyos. At yung mga kasalanan ngayon, parang dina-normalize po siya ng mga ibang tao kahit hindi na po siya normal tulad po ng pagmumura po. Ano man po mangyari talaga, dapat ay mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, bigla lang itong interview na to, nananahimik lang kayo, pero don't get me wrong po, wala po masamang intention. Ako lang po nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, no? Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba sarili nyo? Opo. Napapaisip ka ata. Mahal mo ba sarili mo? mahal ko ba sarili ko? Saan mahal ba kita? Medyo,
50-50 kuya kasi Di? minsan samay pa talaga. Minsan po may mga nagagawa akong aware akong nagawa ko siya tapos maya-maya magigilty ako kasi ginawa ko 'yun. Pero mahal ko din po 'yung sarili ko kasi ganito po ako sa tao, sa animal, sa ano pong bagay, sa mga halaman. Mm. Ganun po. Kaya 50-50. Pero, do you love your life? Mahal nyo ba ang buhay? Minsan kuya unfair, minsan fair. Kaya Mm. ayun, gitna ulit. Gitna rin. Ikaw, do you love your life? Siguro minsan oo, minsan hindi. Saan? Minsan tama, minsan mali. Ano kumanta siya? Malili. Tama kaya? Minsan oo, minsan hindi. Okay. Minsan tama, Alright, sige, naiintindihan ko naman yun. Pero kaya ko sinasabi yan, kasi ano mo mangyari, dapat pa rin nating mahalin nating buhay, kasi buhay natin yan eh. Isang beses lang tayong nilikha dito sa mundo na to. Kaya lamang, sabi kasi sa Bible, pag po tayo may nagawang kasalanan, ang kabayaran po talaga ay kamatayan. Don't get me wrong po, hindi ibig sabihin pag may nagawang kasalanan, nakakagat kayo nga. Hindi po sana may mangyaring masama nga sa inyo. God forbid, sana huwag mangyari. Kasi tandang maraming pagkakataon para maayos natin ang mga nagagawa nating kasalanan o pagkakamali. Kaya bagamat ang hell ay talagang galit ang Panginoon sa mga nagagawa nating kasalanan at sa mga makasalanan, may isang salita na magbabago po sa lahat-lahat. Medyo salitang mercy, M-E-R-C-Y. Ano sa Tagalog nun? Ano ba yun? Kuya, hindi kami ganun katalinuhan din. Pero alam namin yun, hindi lang po namin Hindi nyo sure sa Tagalog. Yes. Ay, parang Go. parang awa po. Yun, tama. Yun, Awa. Okay. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ano? Nahingi ka ba ng awa sa araw-araw? Opo. When you say kasi mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung humingi tayo ng tulong sa Kanya, inamin natin tayo po yung mahina, at tayo po humingi ng tulong sa Kanya. Hindi po kahinaan ng humingi ng tulong sa Panginoon. Bagkus, yan ang gusto ng Panginoon dahil ibibigay niya ito sa mga taong nahingi ng awa. Imagine lamang kung walang mercy, baka patay na tayong lahat-lahat. Baka hindi na tayo nakarating dito sa mga lugar na to. Pero dahil sa awa ng Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay ng maayos. Yun yung dahilan. Nagalit ang Panginoon sa kasalanan, pero hindi niya napapansin, hanggang ngayon buhay pa kayo. Kasi binibigyan pa tayo ng tsansa para maitama nga natin ang mga maling nagagawa natin. At pag tayo humingi ng mercy, ito po yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak. Ano po? Ano nga yun? Pinatawad niya po tayo sa lahat po ng kasalanan natin. Ikaw, may idea ka? Ano nga po yung Anong ginawa ng Panginoon para hindi tayo itapon sa impyerno, tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? May ginawa ang Panginoon para hindi tayo mapahamak. Ang clue ay noong December 25. Anong meron noong December 25? Ano po? Nagpakamatay po siya para sa atin. Ayun nga, no? Tama. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagkatawang tao, inalay niya po ang buhay niya, yung kanyang sarili sa lahat-lahat. Minahal niya po ang mga taong tulad natin sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Parang ganitong setup lang. Kausap niya po ang mga tao. Pero nung ginawa sa kanya, hindi siya minahal ng pabalik. Siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay pinatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan kasi mahal niya po mga tao para hindi maligaw ng landas. Kaya lamang, anong ginawa sa kanya? Hindi siya minahal. Kaya nga siya ay pinatay at ipinako. Subalit, noong paman, si Jesus ay Diyos na talaga. Noong paman. Kaya yun yung dahilan kung ba't siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para po maligtas ang isang tao katulad nyo, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa regalo o biyaya ng Diyos. At para tayo maligtas,
may binigay ang Panginoon na dalawang mahalagang regalo. Una, narinig salitang repentance. Ano sa Tagalog nun? Any Yung idea? pag-aano po, like, nagsisisi ka po sa mga kasalanan mo, tapos nagsasorry ka na po kay Lord kasi nagawa mo nga po. Tama, pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kapag ba kayo nagkasakit, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Diba? Hindi. Kasi pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, patuloy tayong lumayo sa kasalanan, patuloy tayong pagsisihan yung nagawang kasalanan at babaguhin ating kaisipan. Hindi lang siya basta sorry. Ang tawag doon ay turning away from sin. Lumayo sa kasalanan at babaguhin ating kaisipan. Change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, alam ko po, kailangan nyo na po yung umuwi, ito na lang po na mabilis ko pong katanungan. Sa tingin nyo po ba, nagsasabi kayo akong totoo sa tingin na pag-usapan po? Opo. Ikaw? Opo. Sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Mag-isip na ako, kuya eh. Opo, kasi, kuya, naging honest po ako, like, nakagawa din po ako ng kasalanan. Kaya, pag-iisipan ko din po yun kasi, gusto ko din po magbago. Gusto ko po maging better. Yan. Ikaw? Ano nga po yung tanong? Okay, pero sa tingin nyo, okay na po maging honest, no? Do you think na-offend ko ba kayo dito sa ating napag-usapan o hindi naman? Hindi po. Ikaw? Hindi rin po. Pero meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Opo. Opo. Nakakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Hindi rin po. Pero ganito lamang, pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Nagdadasal po. Kakain. Tama may sagot nyo. Isipin kakain tayo araw-araw. So sana po, ganyan din po sana sa Bible. Sana mabasa natin yung kanyang salita araw-araw. Kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Hindi tayo nilikha dito sa mundo na to para tayo maligaw ng landas. Nandito tayo sa mundo na to para makilala natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At kaya tayo nandito sa mundo na to ay para mas makilala natin lubusan sa kanyang mga biyayang ibinibigay niya sa atin. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, walang mabuti sa atin, kaya ang grade talaga sa atin ay negative. Bagsak talaga tayo sa grado nito. Kaya hell ang naghihintay sa atin at lahat dahil sa kasalanan. Subalit, bagaman ang kabayaran po sa kasalanan ay kamatayan, meron pong karugtong. Ang mabuting balita ay kung saan marami namang maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po ay maliligtas, kung talaga tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Kasi pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Yan yung dahil kung bakit ang buhay na walang hanggan ay sa Panginoong Jesucristo lamang. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. So, walang katanungan po ako nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po sa inyo. God bless po. And stay rehydrate po sa inyong dalawa. So, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.